Andito na yung isang farmer, si Ate Luz. Luz Biminda. Oras natin 6:20. Andiyan na sa gate. Ayan, hindi. Ito na si Ate Luz. Hindi nila kami mababayaran itong katapusan. Malalaman namin bukas. Ipo-pull out namin yung pare namin. Dalawa yung pagpipilian nila, babayaran nila kami o ipo-pull out. Kaya kung hindi nila kami babayaran, pero ang katapusan po. Ang katapusan po. Ito. Ito. Katapusan ng Mayo. Ilang araw na lang. Sabado po yung Lalabas ka na ba, kuya? Ate, ano nangyari? Ito si Ate Luz. Yung isa sa mga kasama naming magsasaka. Usapan dun, ma'am. Ano? Dalawang option yung pagpipilian kasi kung ang sabi kasi nila 2 buwan na kami naghintay, June 30 pa lang daw ibibigay yung 50%. Oo nga daw. Ngayon hindi kami pumayag, siyempre 2 buwan na kami naghintay tapos another 1 month na naman. 2 months ka mo? Oo, tapos 50% lang yung ibibigay. Ngayon ang sinabi namin sa kanila, itinawag doon, ngayon hindi sila nagre-reply, hindi sila nagre-response. Ang sabi nga namin, malalaman namin bukas kasi ang napag-usapan namin kaming lahat ng mga na hanggang katapusan kung hindi nila kami mababayaran at hanggang June 10, kung hindi nila madidesisyonan bukas, siyempre madidesisyonan na nila bukas kung kung mababayaran kami o hindi Ngayon, kung hindi, ilalabas namin yung mga palay namin. Siyempre magagawa kami ng kontrata na babayaran kami sa ganitong petsa. May pipirmahan kami na babalik kami bukas, ma'am. Papipirmahin kami bukas kung halimbawa babayaran kami yung hinihiling namin petsa. Kung hindi, pipirma kami na pull out yung palay namin. Pero pumayag na i-pull out. Malalaman pa nga lang bukas, ma'am. So babalik kayo dito bukas nang walang kasiguruhan. Yung side ninyo na kayo, yung kagustuhan nyo ang masusunod. 50, kasi ma'am, 50-50 ang magiging Kaya nga, ang kwan na lang, dalawa lang pagpipilian nila kasi kung hindi nila kami mapapangakuhan o hindi sila magbukan na may assurance na kami, nababayaran kami katapusan hanggang Nakakuha ba kayo ng kontrata? Na pirmado kayo? Sa kanila, ma'am. Pwede namin kuhanin sa kanila kasi pero hindi pa kayo nagbayad pa kami para sa abogado para lang yun sa kontrata. Asa na daw yung kontrata? Sa hawak nila. Pa? Hawak pa nila. Hindi pa po kayo nakakuha? Nila pwedeng hindi bigay yun, ma'am, kasi kahit na may pirmado, kahit kalkalin nila doon kasi nakanotaryo yun. So parang walang nangyari, nag-antay tayo dito hanggang alas 6:30. Sino yung parating? Ayan. Ito na sila, yung mga magsasaka na kasama po kayo, Nay? Opo, ma'am. Nasa Europe daw yung may-ari. Nasa Europe yung may-ari? Ate, ano pangalan mo? Teresita Lubista po. Taga saan po kayo? Villa Rosenda po. Ay! Taylugtog din po kayo. Ito na yung mga magsasaka. Ayan, ito na. Kuya. Ano nangyari, kuya? Wala din kasi pinangakuan po nila kami na June 30 po ang unang yun pa rin ang usapan, June 30. June 30 po ang sinabi nila sa amin, ang 50%. yung 50%. Tapos, so anong gagawin nyo na? Anong mangyayari? May option po kami na pinag-usapan po na May 30 yung kalahati. Apa. Tapos yung June 10 yung natitira. Apa. So 50-50. 50-50 po ang June 10. Kaya lang kung hindi nila maibigay yung hinihiling namin, pull out yung palay. Pull out na. Pero wala pang kasiguruhan na pwede nyo i-pull out. Bukas pa lang nila malalaman po. Bukas nila malalaman Na kung papayag sila o hindi. kung papayag yung headquarters, yung pinaka-boss na tinatawagan nila kanina na nagsabi na 50% sa June 30 sana. So, ngayong araw may na-accomplish ba kayo? Parang nalaman din namin na may babayad na sila, kaya lang kay tagal. Oo. Mga pamilya po namin naghihintay po ng pagkain po sana. Kung kain, wala po kaming pangkain. Pang-ulam nga lang, wala pa. Oo.
At saka paano yung wala rin kayong gagastusin para sa susunod na cropping wala season? Pa, kaya magsisimula na sana kami. Wala pa po kaya. Apo. Kailan ba nyo balak na magtanim? Hindi po, lahat na po ng mga hindi nagtanim po ng SL, may mga punla na po eh. Oh. Kami na lang po ang walang punla. Oo. So talagang inaantay nyo lang itong bayad para makapagsimula kayong makapunla. Opo, ganun nga po. Oo. So wala kayong gagastusin. Wala po. Ilan ba kayong magsasaka bali lahat na taga-Tulugtog kuya? May 100 ba kayo mahigit? Na nagtanim po. Apo. Wala naman po siguro. Ng SL Agritech? Kung Wala po naman. Siguro, mayroon po siguro kung bulat kasi yung iba hindi pumupunta dito eh. Oo. So, Mayroon po sa siguro. tansya mo hindi bababa ng 100? Opo, siguro po. Oo. Pero yung iba lang ay hindi nagpunta rito para maningil. Pero kasi ang may karapatang maningil lang ay yung mga farmer leaders eh, kayo eh, di ba? Oo. Yung mga iba na farmer leader hindi po nasabihan. Pero may mga tao rin po sila. Oo. Na nagtanim. Oo. Kaya wala pong dumating ngayon. Oo. Bali 20 po lang kami na nandito ngayon. Apo. Pero yung farmer leaders, ilan kayo sa Talugtog? 3 lang kayo? Hindi po. Kasi mayroon pa si Alex Mina, si Apostol. Sa Bisitan pala yun. So, bali ilan kayo? 5? May 10? Wala po. Ganun nga po. Dati po si Frankie, sarili naman po niya ngayon. Apo. So, mahigit 5, sabihin na natin. Opo. Ganon. So, bukas pupunta pa ba kayo dito o tatawagan kayo? Alamin po namin kung anong resulta ng hiling po namin. Oo. Paano? Pupunta kayo dito? Opo, ng hapon po. Anong? So, pinababalik kayo ng management Opo. dito? Kung sakali po na anong aproban, kung aproban yung hiling po namin na katapusan. Babayaran kayo ng 50% sa katapusan. Opo. 50%. Tapos adjust ng June, 50%. Mm. Kung hindi nila kaya, full out po, yun po ang hiling po namin. So, pero parang siguro yun na rin yung ultimatum nyo. Pero wala pang ultimatum, kumbaga. Oo. Wala pang kasiguruduhan na Yung kasi sa kanila, pwedeng i-pull out. parang napakatagal po yun kasi 50% yung katapusan ng June, yung 25% July 6. July 6. Yung 25% July 13. 13 o 31? 13. 13. Opo, ano po yung sabi nila. Kaya natatagalan po kami doon. Yung nga po mga estudyante, hindi na sila makakapasok sa eskwela kung makakabayad ng matrikula. Saka yung may mga utang po ba kayo na dapat bayaran? Marami po mga utang kasi po, natutulang po yung mga konto namin na yun. Puro utang po lahat. Yung ginastos nyo? Mayroon matira siguro pang ulam lang yung matira para makabayad lang sa utang. Yung mga katulad kong mahirap lang na magsasama. Kuya, sa susunod, pag pinuntahan kayo ng SL Agritech? Hindi na po ako nung kasi nahikayat po ako dahil halos araw-araw sila nandun. Opo, yung mga technicians. Pero kasama nyo naman po sila yung mga technicians dito ngayon? Hindi naman po sila. Oo, na nakikipag-usap sa management. Kaya nakumbinsi po kayo? Parang wala din po. Oo. Parang wala ring tulong, silbi, na nandun sila. Kumbaga, parang moral support lang lumabas. Parang ganon. ganun lang po, tulong sa likod namin. Oo, pero hindi naman sila, kumbaga, wala silang ano taas. na makapag-decide man lang sana. Pero itong mga nandito, talagang nag-aantay lang din ba ng utos mula sa headquarters? Kaya nga, nagtataka po kami na bakit ayaw nilang ipakiusap ang media. Oo. Di ibig sabihin, parang pinoproduksyonan po nila itong kumpanya nila. Samantalang kami nung nagtanim, binabaliwala. Opo. Ayun. Ngayon, papaano bukas? Kung pupunta kayo dito, isasama mo na ba lahat yung mga iba pang mga magsasaka at saka farmer leaders? Alamin po namin kung anong decision po nila. Tatawagan kayo? Tatawagan po. Hindi po, pupunta na po kami dito. So gastos na naman. Pupunta kayo ulit dito? Opo, ganun nga po. Para lang malaman kung may mangyayari pa bang decision nila, kung papayag sila sa option po namin na dalawa. Bakit hindi na lang daw kayo tatawagan? Papupuntahin na naman kayo dito. Siguro kung pupunta na kami dito para pull out kagad, ganon. Paano nyo malalaman kung saan bukas? Kasi kung hindi pumayag na mag-pull out. Yung problema pa doon.
Sige. Kasi ang nangyayari, parang sila ang nagtutulog palagi. Oo. Kuya, manawagan ka. Anong panawagan mo sa SL Agritech? Nananawagan po ako sa pamunuan po ng SL Agritech sa Makati po na sana po bayaran po kami ng mas maaga. Kasi yung winter masyadong matagal po yun. Sa aming mga mahihirap po na magsasaka, kailangan na po namin. Kasi magsisimula na ang punlaan, nakapunla na yung mga katabi naming mga nagsasaka, kami hindi pa. Tapos yung mga kasama kong nagtanim din, may mga estudyante po sila na hindi na po sila makakapasok sa eskwela dahil walang pang matrikula. Oo. Yun lang po ang panawagan ko po sa management po ng eskwela. May panawagan ka ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Ay, kay Pangulong Bongbong Marcos po kasi kunti lang po kaming magsasaka dito sa Nueva Ecija. Para hindi na sila makapanloko po kung mga matiknisan po, para hindi na ako manghikayat, sana po tingnan po nila itong pamunuan po ng Oo, kasi tingnan po nila kung ito ay talagang wala nang ibabayan. Opo. Ayun. Para hindi na po sila makapagpanloko. Oo, kasi dalawang bisis na po ito eh. Pangalawang beses. Kami po, nung una, hindi po kami naka-anim. Ngayon, dahil alam namin, magbabago na ang dahil pinakakuha kami ng maganda, naulit din po, parang ganun din po. Oo. Yan lang po. Okay. Sige, salamat kuya.